pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan eh, parang nangyari na eh. Hinahabol mo na lang sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila o mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin? Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa panahong may nangangailangan ng boses, may handang makinig. Sa panahong may dapat ipaglaban, may tapang na manindigan. Advokasya. Dahil ang pagtulong sa kapwa nasa dugo na nating mga Pilipino kasama sina Tina Nolasco at Bong Ariola. Advokasya. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat adhikain. Advokasya.
gusto mo sa mundo ang iyong gawa, para ang iba ay kumilos at magkusa, dahil ang lahat naman ay may talino. Ipaliwanag kung bakit dapat magbago, magkaisa sa gawa, wag lang sa salita. Kamay ay itaas, kumilos ng kusa, sa pagtutulungan, bigat ay gagaan. Pagkakaisa ang kailangan ng bayan. Ipunin natin ang lakas, bawat bisig ay pag-isahin. Kumilos tayo lahat para sa isa lang mithiin, dahil dapat tayong lahat ay magkaisa para sa isa. Advokasya, advokasya, ko'y dapat ninyong Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo'y nakikinig sa programang Advokasya, kung saan welcome ang lahat, mapa-individual o grupo man yan, basta't may magandang layunin para sa kapwa at para sa bayan. Welcome po yan sa programang Advokasya. Inyo pa rin nakakasama tuwing araw ng Sabado ang inyong mga lingkod, Tina Nolasco. Ako po naman si Bong Ariola. Magandang umaga, partner. Magandang umaga, umaga partner. sa ating mga ka-advokasya. June 6 na. Yun, ang bilis ng panahon. So, at, yung ating National Flag Month ay patuloy po ang paggunita, at of course hanggang June 12 sa ating araw ng kasarinlan. Yun. Mayroon pa kayong chance pag panahon na magwagayway ng inyong mga watawat, at marami pa kayong chance na iayos. May nakita na naman ako, partner. Sinita mo, partner. Hindi kaya, nasa kabila ako Oo. Government office. Naku po. Saan yan? Quezon City? Visayas Avenue. Visayas Avenue. Under ng QC. DA. Ay. Oo, parang basta ito yata yung National Mali ang Meat pagkakalagay. Inspection. Oo. Mali. Kasi dapat ang nasyon niya, yung mga tagaloob ang tumitingin. Mali pa rin. It should be read in the right. Correct. Ayan, dapat mapakalat ang impormasyon na yan dahil marami talagang Mahanap natin yung tagapagsalita niyang about sa heraldic flag code of the Philippines. Yes. Anyway, anyway, bukod nga sa sinasabi mo, partner, na Flag Day, malapit na ang Independence Day sa June 12. Ngayon din palang Hunyo. Brides Month ba ngayon? Ha? Brides Month. Ay, malapit na si Sister El. Bukod dyan, bukod sa pagiging bride month, ano ba, wedding month ng ang June, ngayon din pala ay no smoking month. Katapos lang ng World Tobacco Day yung last month, which is May 31. Pero merong namang National No Smoking Month yan sa ating mga Yossi addict. Yan po Sa mga vapors. Yan. Nako po. Bahala kayo sa buhay nyo, pero huwag nyo kaming idamay. At patuloy tayong mag-a-advocate ng Tobacco of Now. Ay. Tobacco. Back off Tobacco. na. Ito kasing ating last year, no, partner, nakapanayam na natin ito nung bago-bago pa lamang sila. Nag-uumpisa. At siguro katakot na nahirap sa pagsulong ng gantong advokasya, ano? Ngayon naman, 1 year na pala sila. Ang bilis ng panahon, ano? Nung inulunsad nilang Tobacco of Now. At ngayon ay kasama natin si Sir Von Tanchuan. Tanchuan nga ba ito?
Oo, tanchuan. Ano to? Oo. Pure Chinese to eh. Tan sa chua. Pinagkalo na. Diba? Pinagsama. Tanchuan. Oo, live na live. Umaga pa lang gumising na at nagtungo dito sa studio ang campaign lead po ng Tobacco of Now. Ang kanilang advokasya, kung inyo pong naalala, nung nakaraang taon ay amin na nga po itong nages, ay yung pagsulong ng no smoking, pati vape, At may kasama rin tayo, partner. May mga special guest tayo via Zoom ngayon. Ang si Soha Manabilang, ang Youth Community Patroller mula naman ito sa Marawi City. At si Andre Laberon, eto partner. Ito ay isang kabataan na tumigil sa smoking at vaping. Pareho niyang natikman ha. Oo. Kasi iba, isa lang, traditional. vape lang. Or yung iba, smoke lang. Dahil daw po ito nga sa advokasya na Tobacco of Now. Well, anyway, Sir Von, good morning. Good morning po, Sir Bong. Good morning. Welcome Christina, back. good morning. Thank you again sa pag-imbita sa amin. Almost 1 year after, Kasi isang taon na ang Tobacco of Now. So it's good to be here again, kasama ang ating community patroller na si Soha at ang ating youth na nabago ang kanyang buhay dahil sa ating movement. Alam ko may dala kang tabako dyan eh. Wala po, Taba bawal lang, po. taba lang. Oo, tumaba lang po ako. Easy. Ay, nagtago ng mga bilbil. Ano naman, Sir Von, yung milestone nyo na sa loob ng isang taon na itong movement ninyo? Nako, so nag-launch kami last year, June din, No Smoking Month kasi ngayon. At in a span of 1 year, nakapag-onboard tayo ng 30 na community patrollers. Ang 30 youth community patrollers na ito ay located sa iba't ibang area ng Pilipinas, from Luzon, Visayas at Mindanao all the way to Marawi para mag-lead ng kanilang mga sari-sariling local campaigns sa kanilang community. Aside from that, na-reach na natin online and offline ang mahigit 35 to 40 million people across all our activities. At salamat po dito din sa inyo kasi isa ito sa mga talagang nagpa-expand or nagpalaki pa ng ating naaabot. At the same time, nakapag-engage din tayo ng mahigit 500,000 youth online and offline. So mga 30,000 ng 500,000 na yon ay mga youth in communities talaga. So sinuyod natin ang buong Pilipinas para lang marating ang ating mga kabataan. So medyo lumaki talaga ang movement at kami ay nagpapasalamat sa ating mga kabataan, sa ating mga SK leaders, sa ating mga community partners, sa ating mga schools kasi lahat-lahat tumulong. DOH, kahit ang ating Department of Health ay talagang sumusuporta at tumutulong din sa Tobacco Sabihin ko of pa lang, Now. dapat nire-recognize kayo ng Department of Health kasi isa ito sa napakalaking ginagastosan ng pondo ng gobyerno. Yes, pagka nagkasakit. At saka yan, magagamit niyo yung syntax. Yun, diba? isa pa. Kaya tinataasan ng tinataasan yan Para may balik sa bayan, kumbaga, ang pinsalang dulot syempre ng paninigarilyo at pag-vape. Sir Von, hindi to biro, lalo isang taon. Napaka-challenging talaga nito. Anong dahilan pa? Bakit patuloy pa rin kayong nagpapatuloy? Anong kwento na ito after almost a year and ako lang, alam mo dito lang lately. Nakakapagod yan. Meron na naman akong naenkwentro nasa loob kami lang restaurant medyo ilan lang ba't talagang tumitsyempo siya buga. Vape partner? Vape, Ay. Hindi na ako nakatest kasi walang nagsumisita, even the guard. Sinita mo? Ako na. Yun. Oo, kasi kailangan natin magtulungan. Lalo't may batas, partner, di ba? Bawal sa public area ang lalo yun, pagsisigarilyo. enclosed kasi yun, delikado dahil wala na yun. Langhap na namin Executive lahat yun. order ito dati ng gobyerno actually. At tama po, Sir Bong, mahirap talaga ang ganitong advokasya. Isang taon pa lang pero feeling namin parang mga 5 taon na.
Pero, Meron namang point na parang bat na pasok Oo. pala. Kailan ba ito matatapos? Eh? Mapipigilan ba talaga natin sila? kasi ang haba, ang tobacco and vape, anti-tobacco and anti-vape advocacy po kasi talagang siguro pang habang buhay siya. No? Ang dami namin mga kasama na talagang 20 years, yung mga panahon pa ng Yossi Kadiri, panahon pa ni Secretary Flavier, dati hanggang ngayon nandito pa rin sila. No? So, talagang siguro na accept din namin na hanggat meron pang kabataan na na-expose sa sigarilyo, no, sa pag-vape, no, ay talagang we are hoping na nandito pa rin ang Tobacco of Now, no? Kasi ang dami pa rin nalululong at syempre hindi naman kalakihan ng ating mga resources, no? So talagang kami ay nagre-rely sa kapwa kabataan, no, sa mga youth leaders, no, sa mga community leaders, sa ating mga LGUs, no, tulad lamang ng Baguio halimbawa na napaka maigting, no, ang kanilang mga anti-smoking and anti-vaping na mga policies, no. So yung mga ganun, Sir Bong, no, umaasa kami na sa pamamagitan ng pag-train pa ng mas maraming kabataan, which is our plan this year, no, at ang pag-expand pa sa mga komunidad na hindi namin narating pa nung first year, no, ay sana mas magiging mas strong, no, ang ating advokasya. At dagdag ko lang po, no, ating mga kasamahan sa tobacco control space ay recently nag-file ng smoke-free and vape-free environment bill. Oo, no. So kami ay sumusuporta lamang pero marami tayong kasamahan, no, sa tobacco control space, no, na talagang sila ang nag-lead nito, tulad lamang ng Philippine Smoke-Free Movement. Sponsored ito by Representative Lagman, na talagang nagpapaigting, no, parang yung mga complaint ni Sir Bong about doon sa smoking and vaping in public at sa indoor spaces and closed spaces, no, ay hopefully ma-address nitong bill na ito. Bantayan nyo yung may mga ilan dyan, mga congressman at congresswomen na dyan mismo sa loob ng kamera. Meron sila dyan pinupunta sa gilid doon. Doon sila May smoking area sila. Oo, sana, no, sa ating mga politiko, syempre nakikita ito ng mga kabataan, no. Ang aking friendly reminder lamang dyan ay sana maging good role models tayo. Yan ang break the law, hindi ang break the law. We are the lawmaker. Oo, no, so dapat maging ay, grabe. Ako, I witness ito personally na merong mga lumalabas muna ito na. Pag nawala yan, nandun sila sa sa smoking area. Station. Station S. Clarify lang natin, hindi naman natin sila dinidiscriminate o hindi po tayo nag-discriminate. Exactly. Personally, yung personal nyo yan, wala kaming pakialam. Pero meron din kaming hinihingang hangin dapat. Yes. You can smoke all the time you wishes, but doon kayo sa kayo-kayo lang. Correct. Huwag nyong kunin yung amin. Na space. Yung inyo yan. Correct. Tsaka, doon din, sa mga umaasa sa tobacco industry, di ba? Ako yung tobacco industry, maintindihan ko yun. Pero yung vape, hindi. Wala. That's nauna yung tobacco, talagang industriya ito, may gamit itong tama. Kaya lang lumala na. Nagkaroon pa ng vape. Diba? Thinking na itong alternative daw. Which is hindi rin eh. Sabi ko sa mga nakasama ko, uy, ang advance mo naman na nagpa-imbalsa mo sa akin. Uy ka pa. Kasi may formalin. Formaldehyde. May formaldehyde ang vape. Pero partner, bitinin muna natin ang ating kwentuhan sa oras sa 6:17 a.m. Magbabalik po ang programang Advokasya. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong
ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, kinis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magkaisa sa gawa, wag lang sa salita. Kamay ay itaas, kumilos ng kusa sa pagtutulungan. Bigat ay gagaan, magkakaisa ang kailangan ng bayan. Nagbabalik po ang programang Advokasya sa oras na 6:22 a.m. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Tina Nolasco. Ako po naman si Bong Ariola. At nakasama po natin si Yvonne Tanchua, ang campaign lead of Tobacco Now. At nandiyan na ba sila? Oo. So may lang si Soha Manabilang at si Andre Laveron. Eto nga kanina bago sa ating pagsisimula, Sir Von, ay napag-usapan natin ang National No Smoking Month at World Tobacco Day. Gaano kahalaga sa inyo yung mga gantong selebrasyon bilang advocate ng pagpigil o pagtutol sa paninigarilyo?
Oo po. No? So, kakatapos lang ng ating World No Tobacco Day celebration nung May 31 at ngayon naman no ay sineselebrate natin buong June po no ang National No Smoking Month led by ating Department of Health no. Naku, sobrang importante po itong mga celebration na ito no kasi unang-una no nagiging espasyo sila para mas mapalawak pa natin ang ating pangangampanya no kontra sigarilyo at kontra vapes no. At the same time, ito ay magandang selebrasyon din para ma-remind no ang ating mga sang publiko no ang ating mga advocates na marami na tayong narating no sa laban na ito no maraming nang naipasang mga polisiya ang ating mga policy makers through the decades no ng pangangampanya and at the same time marami pa tayong dapat gawin no kasi syempre ngayon no lumalabas na rin yung mga kumbaga mga panibagong produkto tulad lamang ng heated tobacco products, nicotine pouches no na hindi nga yun hinihit-hit na no parang nilalagay na lang siya sa bunganga mo and then nagre-release lang siya ng nicotine. So kumbaga ang industriya ay nagiging mas matalino din no at nag-a-adjust din siya, nag-a-adapt din siya sa nagbabagong panahon. So mas kumbaga mas maraming option lalong-lalo na sa amin sa Tobacco Off Now no. Ang concern namin dahil mas maraming produkto, mas maraming chance na ma-expose no or maraming options ang mga kabataan na mag-explore at ayun ay talagang medyo nakaka-worry no. So tingnan na yan, mas madadagdagan yung hindi tatanda. Dahil mamamatay agad. So parang talagang concerning yun kasi lalong-lalo na ngayon no sa Pilipinas, junior high school pa. So 1 out of 3 junior high school students sa Pilipinas ay nakapag-try ng mag-vape, no? So talagang napaka-alarming nung statistic na yun. Hindi lamang yun numero, no? Ito ay mga talagang actual lives, no? Mga tao ito, no? Mga kabataan. So nakaka-alarm at siguro yun no kaya i-bring up ko lang rin no na medyo concerned din kami kasi kahit ngayon no grabe pa rin yung pag-promote kumbaga sa smoking at vaping lalong-lalo na sa mga bagong produktong ito no. So ang mga kabataan ay napaka-expose din. Kaya siguro sa mga ating manufacturers sa industriya. Nabibili rin ba yan online? Nabibili siya online. Oo, available siya sa may website ang ating mga produktong ito kaya no. Madaling ma-access. Oo, saka nakatago din siya doon sa mga online stores. Ang mahirap partner, yung halimbawa in case ng vape, yung mga hindi kasi may mga hindi talaga yung quality, di ba? Yan, hindi na-check. Hindi dumadaan sa of course, hindi talaga pwede sa FDA yan dahil bawal ka. Pero I mean, merong kasing na mga claiming na ito yung talagang super quality. Pag yung mga, di ba, kumbaga baka mas may malalang epekto. May masamang chemical pa. Yes, hindi talagang mga quality na vape, diba? Lalo uso ngay smuggling. Over 3,000 chemicals ang 2,000 to 3,000 chemicals ang nasa vape, no? Ganun karami. Tapos syempre may mga flavors pa yan, may mga packaging, no? So talagang yun pa lang appealing na sa mga kabataan. Kaya kami sa Tobacco Off Now, syempre ang gusto natin talagang nicotine-free future, no? Pero ngayon, nananawagan din kami, actually ni-release lang namin ito nung World No Tobacco Day celebration na sinusuportahan namin ang total ban on vapes talaga. Bakit? Kasi dito nagsisimula po ang mga kabataan. Ito talagang kasi may flavor Tsaka naitatago. Unlike yung traditional na tobacco merong usok talaga agad. At meron kang upos ng sigarilyong matatapon. Tsaka mabaho. Mabaho. Diba? May mga gumagamit pa rin, pero yung nangyayari po kasi, sa vape sila magsisimula, tapos pag nalulung na sila doon sila magtatry ng iba pang produkto. So, baliktad ngayon, no? Maninigarilyo sila after or gagamit pa ng iba pang produkto. Alam mo, meron akong kilalang isang tindahan, malaki pa ang kinikita niya sa sigarilyo kaysa sa mga basic sari-sari store na product na tinitinda niya. Sabi niya, sigarilyo lang talaga bubuhay. Mas tinatangkilik ng tao. Grabe. Kung almost at 1,000 pesos yung sale niya mo yun sa sigarilyo.
Oo, well anyway, etong inyong advocacy, Sir Von, nakarating na rin sa Marawi. Oo. Ganon kalawak, partner, no? Sa loob ng isang taon, nakarating sa Marawi. Alamin nga natin, dito kay Soha Manabilang, ang inyong youth community patroller, etong ano yung mga ginagawa nilang hakbang para naman mapalawak yung gantong movement dyan sa Marawi City. Nasa Zoom, via Zoom po, si Ma'am Soha Manabilang. Good morning, Ma'am Soha. Good morning po. Ayun, si Soha. Bati ka, yung ano bang Bisaya ba? Ang ano? Pagbati din dyan, Marawi? Marunong po pero marunong mag-Bisaya. Kabalo mag-Bisaya. Kay balo ka. Maayong buntag sa inyong tanan? O kay balo ko gamay, ha? Ayan, sige, kwento mo sa amin, Soha. Teka, sino ba nakapag-influence kay Soha? Si Soha po ay isa sa ating mga youth leaders, no? So isa siya doon sa 30 community patrollers na tinrain natin. At ngayon, ang dami na niyang nagawa dyan sa Marawi pagdating sa pangangampanya. So dinala niya talaga ang to back off now sa Marawi. Ano yun, Kwento Ma'am mo sa amin, Soha. Soha? Yung pinagdaanan mong hirap. Oo, Alam dahil baka may paniniwala din dyan, no? Tungkol sa smoking. Ikwento nyo nga po sa amin, Ma'am Soha. So ako bilang isang community patroller sa Marawi, mas lalo ko pong sinisikap kung paano ko mga mailalapit ito sa mga kabataan, itong advokasiyang ito. Especially na parang dito kasi sa aming lugar, isa siyang hindi gaano na pag-uusapan kumbaga na advokasya. So, ang mga pamamaraan natin dito is yung mga ating in-organize na mga youth discussions, mga school-based activities, at saka yung mga community outreach programs, and then most especially yung mga social media campaigns. So, this is very important to me as an advocate of total ban ng vaping and tobacco use. Kasi nga parang mas as pamamaraang ito, mas nagiging relatable siya sa mga kabataan, this advocacy. Kasi ayun nga, parang tricky ito eh. Pag nag-advocate ka, you have to make it engaging at parang kailangan hindi maramdaman ng mga participants natin or yung gusto nating maka-receive ng message na nalileft out sila or dinidiscriminate natin sila. So it's very challenging. Tama, yung maganda yung sinabi mo, challenging, engaging. Hindi mo talaga engage kasi hindi pwedeng sign language yan or makuha ka sa tingin, di ba? Oo. Kaya ako, para rin sa inyong magagamit na talagang very, very friendly ako. Yung approach. Yun ang attack ko. Very friendly hanggat talagang boss. Di ba? At paano nga, partner? Bigyan mo nga kami ng sample. Paano i-approach ang isang individual na nakita mong halimbawa, nagbe-vape, nagninigarilyo sa loob ng isang public area o kaya isang closed area na bawal dapat manigarilyo? Laging ganon. Makikiusap ka talaga. As if talagang ikaw yung nangihingi. Talagang friendly, boss. Makikiusap lang ho. Kasi nakakalanghap. Or iparamdam mo agad na although nangihingi ka pero pinapaalam mo sa kanya na may mali kang ginagawa. O parang tatakpan mo yung ilong mo o kaya naman kunwari ako ginagawa ko to sa jeep kasi may mga jeepney driver tayo na naninigarilyo. Taxi driver. Yan. Ano ba? May makikita mga langhap taxi driver. Na langhap mo, may isakay pang bata kung wala minsan. Pang pasero. Hitit mo na sila. Then pag meron, amoy mo na yun. Correct. Ang ginagawa ko dyan, nagtatakip ako at minsan nararamdaman nila, minsan pag nauubo ka din, nararamdaman nila, tinatapon agad nila yung sigarilyo nila kasi alam naman nila na nakaka-apekto. Kaya lang there's the addiction na nga. Na. So kaya lagi ganun Soha na and na lang friendly, magalang para kung hindi siya sumunod, doon na yung kasunod na tatapangan ko na ngayon. Kailangan tatapangan ko. Ito talaga recently lang. May sabi ko sa guard, pag yan hindi nyo sinaway, magkakagulo dito ako. Talagang pinapakita nila yung pagiging mayabang na parang bakit? Anong pakialam mo gano'n, di ba? Considering ka, wala kasing pinansin ko na walang sisita. Ako lang kayang gumawa nito. Diba? Sino ang aasahan ko kundi ako lang? Kasi ako, nasanay na ako over the years na
kung tamaan man ako dyan sa ginagawa ko, so be it. Kasi hindi ko naman lang sarili ko yung pinagtatanggol ko eh. Lahat ng taong nandun. Yes. Maaring yung mga nandun, hindi natin alam, pag lumabas ng restaurant, nag-smoke din, pero nilagay nila sa lugar. Hindi katulad itong isang talagang talagang pinapakita niya sa kasama niya na kayang-kaya natin dito yan, di ba? Oo, may asthma. At sikat na sikat yung restaurant, ha? Naku po, mukhang kilala ko na yan. Oo, pero partner, bibitinin muli natin ang ating Soha, dyan ka lang, kwentuhan. Oo, Miss Soha. At itong ating, maganda tong makakwentuhan eh. Yung hindi na, tumigil na sa paninigarilyo. Si Andre Laberon. Mamaya eh. Si Colonel Dingasik, ikaw ba? Nanigarilyo ka ba nung kabataan mo? Good morning sa'yo. Good morning, Colonel. Magbabalik po ang programang Advokasya sa oras sa 6:33 a.m. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Magkaisa sa gawa, wag lang sa salita, kamay ay itaas. Nagbabalik po ang programang Advocacy sa oras na 6:40 a.m. Sa oras na ito, partner, bago natin puntahan itong si Andre Laberon, batiin muna natin itong ating mga masugid na taga-subaybay. Go ahead, partner. Ito, listening ang Family Eclarinal, Master Sergeant Eclarinal. Happy listening at shout out din kay Art Naive kasama si Joel Ariola papuntang Jose Pangaliban, Camarines Norte. Shout out. At si Mr. Noma Reynon. And of course, si Mayor Senny Mendoza. Good morning Mayor po. Happy Senny, weekend. Happy good morning. listening. Judge Boyet Mapili. Kikinig sila mula Dasmariñas at si Mark Gonzales. At si Sister Tito na nasa Pangasinan. Uy. Wala ka sa tatalon, ha? Listening po. Si Heidi Gilangarin and family. Mga regular natin. Good morning. At dito sa atin si Teresita Atienza. Uy, suki din yan. At si Dom Drisa 7816. Good morning sa inyong dalawa. 1950 pa ako nakikinig ng DZRH from Australia. Uy, malapit ang anniversary nga pala, partner. At si Bentong, Advocacy Tandem, Tina and Bong, Tinabong. Ay, maganda. Kaso mukha tayong mananabong. At isumbong. Isumbong, kay Bonggang-Bonggang-Bong. At may pasalubong. Yeah, ayan. Ayan, kilala natin dyan si Sir Bong sa pasalubong at si Sir Von sa baon. Iba pala. Yung mga nandyan, yung mga listener eto naman sa ating... Si Nanang Ariola, huwag mong kalimutan batiin. Nanang Ariola, makakalimutan po ba kita? Kailan ka bibisita dito sa studio? O para naman makita ka namin. At si Miss Jovi, Jovi Makapagal, ang aming researcher. Yan. Si Nelson Malinaw, si Octa Gatela Iluminado, si Jay Morales, si Jofel Donato Rial, si Francisco Antonio Ramirez Garcia. Bakit naman ho kayo pabor sa vape at sigarilyo? Aba, etong si Josephine Malyari, si Atoy Bansil, si Anthony Abrenica, si Tita Cora Cabura, good morning. Eusebio Reglos, ang aking boyfriend nakatutok. Aba, si Rex Espiritu, si Ate Len Coriano, Ate Arlene, at ang aking mga listener dyan sa Bulacan, Tita Lydia Evangelista, si Sir Dali Makawili, Brother Manny Pakyumo. Happy listening. Si Raymond Villama, ang sports photog.
nasa Olongapo, nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Oy, si Ronaldo Andres humahabol, hindi siya nabanggit. Si Bentong, ayan, good morning. At proceed na tayo, partner, dito kay Andre Laberon na tumigil sa smoking at vaping. Hindi lang smoking, hindi ito traditional lamang na paninigarilyo, kundi pareho, pati Oo. Dahil daw yan dito sa movement nga na Tobacco of Now. Bakit kaya, Andre? Kwentuhan mo nga kami rito. Andre? Saan na? Si Andre. Si Yan. Sohan, nandyan lang. Good morning, Andre! Ayun, si Andre. Magandang umaga po sa inyo. Oo. Anong dahilan? Bakit ka? Oo. Kwento. Kwento. Paano nag-umpisa? Bakit ka, kagaya rin bakit na may tindahan kami, di ba? Oo. Tinabi ko sa inyo, lahat Dahil sa tinikman ko. tindahan. Pero wala naman pala, sama. Gusto nyo. Yun, na-influensyan ako ng mga kaibigan sa... Actually, nag-start siya sa computer shop. Every time na kapag tapos namin maglaro, ayun, nagkakayaan na Yossi muna kasi yung una ko ng tikpan way back 2023. And then, ayun, na-curious Ilang taon ako ka nun? una sa mga 19 at 20. At least ganun na hindi naman sobrang bata. Hindi minor. Hindi ka na minor. Pero ano? bata pa rin. Oo, kabataan pa rin. din. And then, go ahead. At saka, ayun, labas computer, yung pagtingin ko then ng sigarilyo, patago pa siya. Actually kasi, dahil hindi takot ako malaman ng magulang ko, dahil ayoko din sa kanila na madismiss sila na nagsisigarilyo ako. Yung ginagawa ko ng that time is... mo, parang dumating ba sa point na talagang nung nag-umpisa, wow, sarap, heavy tol. Oo. Gaano karaming stick ang naubos mo o kahaba? Ayun, every day at least nakakatatlo siguro ako nun. Depende sa trip or yaya ng mga kaibigan. Kasi, ayun, natikman ko din yung iba't ibang lasa ng sigarilyo. And yung nagustuhan ko dati is yung Marlboro Blue kasi may cooling effect nga siya. Ayun. Yun, yung Parang sinasabi candy, may mentol. Na may mga mentol flavor para talagang may addiction. Oo. Diba? Nung vape naman, kailan ka lumipat sa vape? Yun, nung nag-start din ako na magbenta ng vape. Kasi kaya pala. Oo. Supplier. Benta ko ng vape dati. Nung nauso yung vape, nagbenta ka? Ano pa siya, pen type pa. Yung parang mga relics type siya. Yung parang ball pen. Yung mga unang lumabas. Kasi ngayon masyado ng ngayon mas high-tech ngayon sobrang dami na. Ngayon, paano mo nalaman itong Tobacco of Now at paano ka nagbago? Kailan ka lang nagbago, Andre? Actually, partnership siya ng Sangguniang Kabataan ng Batasan Hills. Way back 2025 September yun. Correct me if I'm wrong. Ayun yung naalala ko. So, mahilig kasi ako mag-attend ng mga seminar and webinar. So, ayun, timing na gusto kong may matuto naman ako about sa pag-iwas naman sa paninigarilyo and pagbe-vape. Ayun, yung Tobacco of Now na nag-ano sa lugar namin, pumunta sila, turo sila ng iba't ibang educational kung paano may iwasan yung pagbe-vape nga. Ayun. Oo. Tapos, nag-decide ka sa sarili mo after mo umattend ng seminar, after mo magkaroon ng kaalaman. Gaano ka bilis o kailan ka katagal? nag-decide na, ayoko na. Stop Paano? Paano yung process? Unti-unti ba? Biglaan? Paano? Yung process ng paghinto is hindi siya agad-agad na in a day, one day is may hinto mo siya agad. Siyempre, kailangan mo muna siyang mag-set ka ng priority, ng goal mo. Nag-set ako ng goal ko nun, which is yung umiwas ako sa impluwensya ng mga kaibigan na mag-vape. Yun. Tapos, ayun, sa kawalan din ng
pera. Ayun, di ko na masustain yung, kasi pamahal na ng pamahal eh. Kung baga tumas na naapektuhan na yung budget mo, ha? Oo, kaya maganda talaga taasan pa yung presyo niya para, sabi nga, may nabasa ako sa social media partner, gawin ng 1,000 pesos per stick para mahirapang bumili. Lalo-lalo na mga kabataan. Oo, mga kabataang na maaga pa lamang ay nakaka-hit-hit na ng sigarilyong sisira sa kanilang mga baga. Andre, dahil nga nahinto ka, anong taon? 2025 ba mismo? 2020. Unti-unti? 5, oh. Oo, unti-unti po kung minto nun. Nung 2025, nung September, hindi ko agad siya nahinto, kumbaga. So day by day, dinedevelop ko siya para naniniwala ko sa salitang yung may progress siya yung paghinto nito. So hindi siya agad-agad may hinto ng isang araw lang. Oo. Anong epekto sa iyo? Gusto mo na hinto agad. Ayun. Yung isa sa epekto ko sa akin nun is minsan sumasakit yung ulo ko, then sumisikip po yung dibdib ko. Nung huminto ka? Ayun. Pero hindi ko yun sinasabi sa magulang ko kasi ayoko na mangamba sila at sa pamilya. Yung sa bibig mo, iba kasi parang natutuyuan. Amoy. Oo nga pala pula. Oo nga pala. Sa yung lalamunan ko po, every time na nag-iipak ako every day, yung lalamunan ko laging siyang parang may sipon or parang sakit yung lalamunan ko. Oo, dahil isa ka nga dito sa patotoo na kayang ihinto, sana wag ka nang bumalik, Andre, bata ka pa, wag ka nang titikim ulit dahil mahirap puminto, mahirap ding pag bumalik ka ulit, mahirap ulit yung ihinto. Anong mensahe mo sa ating mga kabataang nakikinig ngayon? Kahit hindi kabataan, pero matagal ng pangarap ito na huminto, pero may effect sa kanila, natatakot, nahihirapan. Anong mensahe mo, Andre, sa mga listener at viewers natin? Ayun nga po, mag-set sila ng goal and priorities and action. So first, with the goal, tanungin mo yung sarili mo kung bakit gusto mo tumigil. So kapag malinaw na yung dahilan, so mas madali mo na mapapanindigan yung decision mo. So pangalawa, magtakda ka ng priorities, which is yung sinabi ko, na mahalaga yung isipin mo kung yung pansamantalang kasiyahan na nararamdaman mo o yung relaxation o yung kalusugan ng pamilya at yung pangarap mo sa buhay. And then yung pangatlo is yung take an action. Hindi lang sapat na yung gusto mo lang na tumigil ka. So kailangan mong samahan ng konkretong pang-araw-araw na iwasan yung sitwasyon at natutulak sa'yo upang manigarilyo, mag-vape. So pumanap ka ng mga positive na gawain katulad ng ginagawa ko ngayon na instead na yung bisyo ko is mag-vape and manigarilyo dati, ayun, kung ngayon consistent na akong laging tumatakbo and hindi na akong katulad dati na runner. Congratulations, di ba? Healthy na. Healthy lifestyle. Galing ni Al. Kailangan ituloy mo yan dahil you're very young at meron akong kilala na nag-stop siya and after 2 years bumalik uli siya. Tapos huminto na naman. Now finally huminto na siya talaga. Balik. Palakpakan nga natin to si Andre. Mahirap tong desisyon na ginawa niya pero ang ganda ng payo ni Andre, partner. Mag-influence ka pa ng kaya mong abutin. Mahirap kailangan pero distansya sa nakaka-impluwensya sa'yo. Yes. Oo. Mabigat na desisyon yun dahil kaibigan mo to, tropa mo to, magiging KJ ka eh. Diba, you remember yung kwento ko na in-hospitalize ko yung sarili ko kasi nagsikip yung hininga ko isang madaling araw dyan sa Makati. Pagdating ko ng isang hospital, alam mo findings, heavy smoker ka. Yun pala, yung mga kasama ko araw-araw na mga maya meeting kami, smoke ng second hand. And third hand dahil ngayon, di ba? Remember smoking. Umiikot lang yun. Pagsakay mo, parang bakit? May naninigarilyo ba dito? Oo. Minsan sa mga sasakyan may ganun eh. Correct. Kaya nga, ang third hand smoking ay delikado din kasi nandyan lang yung mga chemical, umiikot lang yan sa hangin. So, malalanghap at malalanghap mo siya. So, ayan. Congratulations sa'yo, Andre. At tuloy mo lang. Thank you, Andre. Advocate na rin po siya ngayon ng Tobacco Off Now. Ay, so, maganda. nandoon siya sa World No Tobacco Day celebration din namin. Ayan, naka-t-shirt na Uy, siya. may t-shirt pala, hindi lang kita.
kita, ano? Oo, at matutulong sa pangangampanya hopefully sa mas marami pang kabataan. Oh, very good. Andre, ilang taong ka na ngayon? Kung 2025 yung hininto mo ngayon, 22 years old. 22. Yan. Sana wag ka na bumalik ka. Forever na yan, ha? Saka congratulations doon sa SK ng Batasan Hills. Shout out to Gab, no? Gabriel Peralta. So, yan na mas maasahan yung mga SK. Huwag kayo ng mga project na mga may gastos tapos may kita. May kita yung committee, di kumita. Tsaka sa Batasan Hills kami nag-World No Tobacco Day sa Quezon City. Kaya pala. Napakaraming estudyante dyan sa Batasan. Maka 250 youth yung nag-advocacy march noong World No Tobacco Day. So dumaan kami doon sa House of Representatives papunta sa SB Park. At napakasaya kasi puro kabataan yung pumunta, Sir Bong and Miss Tina. Malaki ang impluwensya dahil ito may effect na. Mayroon pa ba kayo, Sir Von, na mga activity ngayon? This year, this month? Nako, tuloy-tuloy po ang Tobacco Off Now. No? So again, habang may mga kabataang nalululong at na-expose no sa mga produktong ito dala ng tobacco at vape industry, no, ay nandito po tayo para susubukang protektahan ang kinabukasan ng ating mga kabataan. So sa upcoming months po, magkakaroon po tayo ng marami pang mga youth educational caravans at trainings, no. So magkakaroon po tayo ng mga regional trainings para marating ang mga tulad ni Soha sa iba't iba pang mga probinsya ng Pilipinas. Kasi sa case ni Soha, no, siya mismo ang nag-advocate sa kanilang school, no. So gusto natin mas marami pang kabataan na maging tulad niya kasi si Gabriel Peralta, yung SK ng Batasan Hills, community patroller din po yun. Mas challenging kay Soha, no, dahil babae, di ba? Parang lalo pa paano niya i-approach yung mga kalalakihang humihit. Ayan, Soha, nandyan ka pa ba? Paano mo na-approach daw ang mga kalalakihan? Nandito pa po. Ayan. Yun, paano? Paano, Soha? Paano approach sa mga kalalakihan? Gagamitin mo ba yung charm mo? Oo. Ang ganda-ganda ni Miss Soha. Kakantaan mo sila? Tigil-tigil? Siguro po, yung pamamaraan ng pag-a-approach sa mga kalalakihan naman po is, ito actually yung pinaka-challenging kasi aminin nila sa hindi. Matigas yung ulo nila eh. Sila yung may maraming rason, kesyo hindi naman daw lahat ng namamatay dahil sa paninigarilyo, hindi naman daw lahat ng nagkakalang cancer ay dahil sa paninigarilyo. So, we just have to talk it out with them siguro. And yun nga, take it slowly kasi hindi madali yung bigla ang pagtigil ng paninigarilyo. Ako mismo may kapatid ako lalaki na naninigarilyo and then slowly nilalapit natin yung advokasya. So, yun po. Oo, kailangan talaga ng slow and respectful approach. Yes, oo. Dahan-dahan na, wag biglain na grabe naman to. Correct. Dapat talaga. Thank you na tayo kay Andre at saka Thank kay you. Soha Manabilang, Andre Laberon, maraming salamat sa inyo. Patuloy niyo ang ginagawa niyo at sana dumami pa yung ma-influence nyo dyan sa advocacy. Correct. Sir Von, salamat ulit. Salamat po, no. At ayun po nga, no, aside sa trainings ay marami pa po kaming partnerships, no. Tulad ine-explore din natin ang partnership din with DOH, no. So yung mas aktibo pang pakikipag-collaborate sa kanila para mas marating ang maraming kabataan. At ayun po, no, pwede nyo pong i-check ang ating social media pages na Tobacco Off Now. Kung paano po Tobacco Off Now on Facebook, Instagram, TikTok, kung paano mag-volunteer. Pwede po kayong pumunta ng change.org/tobaccooffnow. Nandun po ang lahat ng ating mga ipinaglalaban. Kung gusto po ninyong mas matutuhan pa, no, ang yung ating advokasya at what this movement is all about. Yun, very well said, Sir Bon. At bago matapos, batiin natin si Senyor Nilo Choa, Buenos Dias. Muchas gracias. At si Councilor Jason Arriola, Jose Pangaliban Camarines Norte, ay nakikinig din, nakatutok sila ngayon. Maraming salamat. So with that, maraming salamat muli. Congratulations. Thank you po ulit for having Tobacco Off Now at maraming salamat po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Alright. Inyo po muling nakasama sa isang oras na advokasya. Ang inyong lingkod, Tina Nolasco. Ako si Bong Ariola. Susunod po ang special on Saturday. Of course, nandiyan po si Dr. Cesar Chavez. Maraming Sabado. salamat. Happy weekend. Advocacy.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga